Rolling in 3, 2, 1. Nananaig man ang ingay na naririnig sa labas, dito mo maririnig ang mga boses na gustong may makadinig na matapang at malakas. Ang podcast para sa mga modernong isyong kailangan kilalanin at pag-usapan. Para sa bawat Pilipinong nais ding lumaban. Ang podcast na meron kang kasama, kasangga at kalinga, ito ang Podkalinga. Ito ang Podkalinga. Muling magandang araw sa ating lahat. Tinulugod ko na muli kayong tanggapin sa ating podcast na Podkalinga, pag-asa at pakikibaka laban sa HIV. Ngayon sa ating ikalawang episode, ang tempang ating tatalakayin ay ang solusyon at hakbang sa pagsukbo ng HIV. Ako ulit si Kimi at kasama ko muli sina Ram, Gab at Nirvana upang magbigay liwanag sa issue ng HIV sa Pilipinas. Bilang simula, atin munang pag-usapan kung paano hinaharap ang hamon ng HIV sa kasalukuyang panahon. Meron ba kayong mga ideya? Sa ating pananaliksik at panayam, ating nakita na ang mga pangunahing mga paraan ng pagkalat ng HIV sa Pilipinas ay sa pamamagitan ng pakikipagtalik, lalo na sa mga lalaki nakikipagtalik sa kapwa lalaki o MSM. Ang mga pangunahing kadahilanan ay maaaring magmula sa social, cultural at systemic factors na nagtutulak sa kanilang mas mataas na panganib. Halimbawa, maaaring mayroong mga kakulangan sa tamang edukasyon at akses sa tamang serbisyo para sa HIV prevention at treatment sa kanilang komunidad. Tama yan, Ram. Pero maliban sa MSM, naapektuhan din ang iba pang grupo tulad ng mga transgender women, sex workers, trafficked women, at mga taong gumagamit ng droga. Kaya't maaaring sabihin ng HIV ay isang concentrated epidemic, no? Ito ay kumakalat lamang sa mga tiyak na populasyon na mas mataas ang panganib ng pagkahawa at pagkalat. Pero, tulad ng sinabi namin sa huling episode, kahit nasa ibang bansa ay bumababa na ang bilang ng mga kaso ng HIV, sa Pilipinas ay tila tumalala pa ito. Ito ay nagpapakita na kailangan ng agarang aksyon upang harapin ang suliraning ito. Sa ating gobyerno ba, tulad ng ahensya ng Department of Health, ano ba ang mga hakbang na isinasagawa nila? Ang Department of Health ay nagsisikap na itaguyod ang limang pangunahing pamamaraan: prevent, treat, protect, strengthen, at sustain. Isinasagawa nila ang mga kampanya sa edukasyon, pagpapalawak ng access sa HIV testing at treatment, at pagtulong sa mga naapektuhan ng HIV. Pero hindi lang DOH ang kumikilos, Gab. Marami rin sa iba't ibang institusyon ang nagbibigay ng tulong sa bansa. Halimbawa, ang World Health Organization o WHO ay nagpahayag ng kanilang patuloy na pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya upang mas mapadali ang pag-access sa mga serbisyong may kinalaman sa HIV sa Pilipinas. Talagang mahalaga ang kooperasyon at suporta ng iba't ibang sektor upang masugpo ang problemang ito, no? Pero wait, ano nga ba ulit yung naitakdang batas ng gobyerno patungkol sa HIV or AIDS? Sakto! Yan yung susunod kong balak na talakayin. Ang Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998. Sabi ng isa sa ating mga interviewees na hindi sila aware sa existence ng batas na ito dahil wala siyang naririnig o nakikitang mga programang na i-implement sa kanyang komunidad. Ano ang tingin niyo rito? Sa aking palagay, siguradong ganito rin ang tingin ng karamihan sapagkat mayroon talaga kakulangan sa implementasyon ng batas kung kaya't pataas na ang trend ng HIV sa bansa at ito talaga ay nakakabahala. Tama, sa ating pag-usuri ng nilalaman ng batas ay nakita natin na kumpleto naman talaga ito, na may emphasis sa edukasyon at impormasyon, sa ligtas na medical practices at procedures, pag-invest sa HIV testing and healthcare facilities, at paglaban sa mga discrimination at stigma. Pero kahit na itinataguyod ng Republic Act No. 8504 ang komprehensibong diskarte sa pagtugon sa HIV or AIDS sa bansa, may mga aspeto sa implementasyon na hindi sapat upang makamit ang layunin ng batas. May mga ideya ba kayo kung ano ang mga kakulangan na ito? Unang-una, kahit na ipinapag-utos ng batas ang ipagsamang edukasyon at diskusyon ng HIV o AIDS sa mga paaralan, lugar ng trabaho, at mga programang pre-departure, maraming institusyon ang hindi lubos na sumusunod sa mandato ng batas na ito. Nilalagay nito ang mga Pilipino sa panganib na hindi nila maunawaan ang mga paraan ng pag-iwas at kahalagahan ng pagpapagamot. Maliban pa riyan, bagaman binibigyan diin ng batas ang kahalagahan ng pagtiyak sa kaligtasan ng mga donasyon ng dugo, tissue at organ,
meron pa ring mga issue sa pagsunod sa maigpit na mga pamantayan sa pagsusuri ng HIV. Ang pagkakaroon ng hindi sapat na pagsusuri sa mga donasyon ay maaaring magresulta sa pagkalat ng virus at pagdami ng mga kaso nito. Dagdag din natin of course na patuloy pa rin ang mga insidente ng diskriminasyon sa iba't ibang aspeto ng buhay ng mga taong may HIV, sapagkat hindi naman masyadong nare-regulate ang mga gawain at patakaran ng diskriminasyon batay sa katayuan ng HIV. At syempre, ang pangunahing hamon nito ay ang pagiging hindi sapat ng pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa batas at sa HIV or AIDS sa bansa, na nagpapabaya sa karamihan ng mga Pilipino sa kanilang kaalaman tungkol dito. Iyon na nga, at ayon din sa nabasa kong article mula kay Isimenger 2007, yung AIDS Prevention and Control Act ng 1998, maayos naman dahil nag-guarantee ito ng mga access to basic healthcare, naglalayon din ito na itigil ang discrimination against HIV-positive people, at kasama din sa batas ang pag-require ng HIV testing. Kaso nga lang, hindi naman na-inform ng maayos yung mga Pilipino tungkol sa batas na to, kaya madami talagang hindi may alam na may ganitong batas. Bukod dito, sinabi din sa article na hindi na-educate na maayos yung mga tao about HIV or AIDS. Kahit na may ganitong batas o programa, kulang yung dissemination ng information sa publiko. Nakakalungkot isipin na kahit mayroong batas at programa na naglalayong tulungan ng mga taong may HIV or AIDS, marami pa rin ang hindi sapat na nai-inform tungkol dito. Importante talaga ang tamang edukasyon at pagpapalaganap ng impormasyon upang maunawaan ang lahat ng kanilang mga karapatan at kung paano sila matutulungan ng gobyerno at ng lipunan. Kinakailangan talaga ng agarang aksyon mula sa pamahalaan at iba't ibang sektor ng lipunan upang masiguro ang wastong pagpapatupad ng batas na ito. Sa kabilang banda, sa kasalukuyang panahon, may isa ring problema na nagpapalala sa lagay ng HIV sa bansa, ang pandemya. Tama ka dyan, Kimi. Ayon sa datos, may malaking pagtaas ng bilang ng kaso ng HIV sa bansa mula 2019 hanggang 2022. Maraming naniniwala na yung mga patakaran ng pandemya ang nagdulot ng pagbaba sa access sa HIV testing at treatment. At yun na rin ang pagtaas ng bilang ng mga buntis na may HIV. Dahil nga sa mga paghihigpit sa paggalaw at lockdowns, bumaba ang access sa mga serbisyong may kinalaman sa HIV na nagresulta sa pagtaas ng mga kaso ng bagong infeksyon. Sa mga panahon ng krisis tulad ng pandemya, lalong-lalo lang talagang lumalala ang mga existing na problema ng ating bansa, tulad na nga ng lagay ng HIV. At ngayong tayo ay nasa post-pandemic na, malaki pa rin ang naging epekto nito sa ating mga pangkalusugan na pasilidad. Mas kinakailangang magkaroon ng sapat na suporta at mapagkukunan ang mga taong may HIV upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa kalusugan. Pero hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa. May mga hakbang tayong maaaring gawin upang labanan ang pagtaas ng kaso ng HIV. Kabilang dito ang pagpapalaganap ng kaalaman at kamalayan sa publiko, pagpapatupad ng mas maraming serbisyong may kaugnayan sa HIV at pagtutulungan ng lahat ng sektor ng lipunan. Tama ka, Nerves. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Tulad nga ng ginagawa natin ngayon, tayo ay nagpapalaganap ng kaalaman sa mga tao upang maunawaan nila ang kahalagahan ng pag-iingat laban sa HIV. Kung mas marami ang tumulad sa atin at mapukaw natin ang gobyerno na umaksyon, siguradong malaki ang magiging impact ng mga initiatives na tulad nito sa pagpuksa ng HIV. Napakaganda ng ating mga naging usapan ngayon tungkol sa mga hakbang na isinasagawa ng gobyerno, kalakip na rin ng mga pagkukulang upang matukoy kung paano talaga lulutasin ang lumalalang problema ng HIV sa Pilipinas. Sa ating susunod na episode, atin namang bibigyang diin ang paggamit sa edukasyon at kampanya tungo sa pagbabago ng kaisipan tungkol sa HIV. Salamat ulit sa pakikinig at magkita-kita tayo sa susunod na kabanata. Paalam!